Isang nakakagulat na pangyayari ang yumanig sa mundo ng politika matapos umanong lumuhod sa hukuman si dating Senate President Tito Soto. Ayon sa mga ulat, napilitan daw itong umamin matapos mabuking ang di umano'y pagsuhol sa ilang mga hukom kapalit ng paborableng desisyon sa ilang kaso na may kinalaman sa mga kaalyado niya sa politika. Ang eksenang ito ay agad na kumalat sa social media, kung saan makikita raw ang dating senador na tila humihingi ng awa sa harap ng korte. Base sa investigasyon, lumalabas na matagal nang isinasagawa ang umano'y suhulan sa loob ng sistema ng hustisya kung saan ginagamit umano ni Soto ang kanyang impluensya upang makontrol ang mga desisyon ng ilang mahistrado. Ilan sa mga ebidensyang hawak ng mga awtoridad ay mga dokumento, video recordings, testimonya ng mga insider na nagsiwalat ng matagal ng tagong kalakaran. Ayon sa mga opisyal ng Department of Justice, walang sinuman ang exempted sa batas kahit pa dating mataas na opisyal ng pamahalaan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang investigasyon at marami ang nananawagan na panagutin si Soto sa kanyang mga kasalanan. Maging ang ilang kapwa-senador ay nagsabing ito na ang simula ng malaking paglilinis sa hustisya at politika sa bansa. Wasak na umano ang karera ni Soto at maraming nagdududa kung makakabangon pa ito sa isyong yumanig hindi lamang sa Senado, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Isa lang ang malinaw. Ang katotohanan ay hindi kailanman maitatago habang buhay. Maanumalyang flood control projects. May mga nagtatanong po, bakit ho walang hearing nitong nakarang isang linggo at canceled ito pong supposedly ay nakaschedule po na hearing sa Wednesday, sir? Okay, nung Friday, tumawag kasi nag-text si Senator J.V. Ejercito, no? Nakikiusap siya kung pwedeng matawag sa pagdinig yung Regional Director ng 4B na may Meropa, Pakanan. So sabi ko, sige, mag-schedule tayo. Kaya lang, chinek ko na rin para ma-maximize yung diskusyon. Chinek ko na rin yung opisina ng Executive Judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Atty. Espera kasi sumulat siya sa Blue Ribbon. So meron kaming standard signature niya. Oh, yeah, ito. Ang problema mga ka-reaction, wala naman doon sa notaryo eh. Ang problema, nagsalita si Gutesa, notaryado, hindi notaryado yung kanyang salaysay, ay valid yun. Pero bakit nakapokus itong si Pinky Lacson doon sa notaryo hanggang ngayon? Nakapokus po siya sa notaryo. Bakit? Mapuputukan yung kanyang Diyos-Diyosan. Mapuputukan yung kanyang amo na si Tamba tsaka si Bongbong Marcos. Kasi nagatid na po ng pera doon sa Aguada, Malacanang. At kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no, sa handwriting expert. Nasa gano'n, malaman kung sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. At the same time, pinatawagan ko yung DOJ kung gusto talaga niyang madisbar itong si Espera. Huwag ka mag-alala, Pinky. Nagpunta na doon sa MTC ba yun? Si Senador Rodante Marcoleta, ipapadisbar daw niya si Espera. Paano niya makukuha yung dry seal ni Espera? Pinasok niya yun ni Gutesa. Anong dahilan? Anong kanyang rason para pikihin yung notaryo? Para maging kapanipaniwala yung kanyang salaysay? Ganoon. Ang level ng yung thinking pagdating sa rule of law, oy Pinky, napakababaw. Mababaw pa doon sa ano. Totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya? Pareho ang tugon, hindi available at yung sa executive judge, pinadala sa NBA pa yung specimen signatures ni Atty. Espera, kaya mga kulang daw isang linggo bago lumabas yung resulta. Bakit signature ang pinag-uusapan? Talaga nililigaw ni Pinky Lacson! Oy Pinky, bakit mo nililigaw? Wala na, mute and academic na yung signature ni Espera, mute and academic na. Wala nang wala nang bigat yan doon sa salaysay na binigay. Sworn, under oath, nagsalita si Espera sa harapan mo. Bobo ka ba talaga, Pinky, o talagang sunod-sunuran ka ni Romualdez? Sino ba ang iyong pinoprotektahan, Pinky?
Wag mo sabihin na ilas ko ng huray to para sa bayan na to, ganun-ganon. O, reaksyonan natin yan. Ibig sabihin, yung una mong paglilingkod o nakaposisyon ka bilang senador at hindi para sa bayan, ang para sa bayan lang yung pinakahuli mong panahon sa yung political life. Ganon. O, tuloy. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magtetel all o hindi. So having said that, tumawag pa si Senate President Soto, sabi niya, may mga kasama yata kami na wala na dito sa Metro Manila dahil nga nag-suspend yung session. At pangalawa, merong pakiusap ni si Senator Sherwin Gatchalian na kung pwedeng ma-prioritize yung budget deliberation, budget hearing sa committee. Dahil nga pagkatapos ng break namin, isa-submiti na itatransmita ng House yung tinatawag na House Gab. Opo. So may conflict pa rin sa Commission on Appointments kasi meron kaming pagdinig sa Wednesday. So yun ang mga sabi ko, sige, i-postpone na lang muna natin, cancel na muna natin. Tingnan natin kailan magluluwag at doon tayo tumawag ng pagdinig. So ang status po ngayon ay suspended, sir, ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Suspended pa rin kasi suspended naman yun nung nakaraang pagdinig eh. So nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang para sa susunod na pagdinig. Katunayan, nakaready na nga yung subject to my approval, yung guest list, no? Tentative. Kasama doon si dating Speaker Romualdez na ang usapan namin ni Senate President, sa halip na imbitahin diretso, ipapadala yung request kay Speaker Faustino de Pip at yung kay dating Congressman Saldico, ipapadala yung invitation sa kanyang bahay. Kasi yung po yung nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibasa na banggit na si Romualdez at tigil yung investigasyon. Iyan ang mga binabanat ng mga ilang netizens, lalo yung mga bashers, Ganito lang yan, Alam nyo, lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o sa Houseman, we serve at the pleasure of our peers, Kasi elected kami ng aming mga peers, particular na o primarily ng members na majority bloc. So, may mga sabihin na natin may mga disappointment na ina-express yung aking mga kasamahan sa Senado. Narinig natin si Senator JV, Senator Sherwin, ganoon din, nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at the pleasure of President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. I serve at the pleasure of my peers, At kung nagkukulang na ng pagtitiwala yung aking mga kasamahan, yung especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Hindi stepping down yan, naririnig mo, mapapalitan na si Tito Soto. Mapapalitan na yung Senate President, naririnig mo yan eh. Ngayon, para hindi ka masyadong mapahiya, uunaan mo na yung partner mo, mag-i-stepping down ka dyan. Pag nag-stepping down ka dyan, wala na. Sinong papalit niya sa'yo? Si Marcoleta. Wala namang gustong gumawa niya sa Blue Ribbon Committee, lalo na pinag-uusapan si Romualdez saka si Bangag Sir, kino-consider niyo po yan? Yes, dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Meron ganon? Meron ganon? Hindi ka pinagkakatiwala ng mga kasamahan mo sa majority bilang isang Blue Ribbon Committee. Meron ganon? Bakit meron ganon? Kasi nararamdaman nila, ay pinoprotektahan kayo, mantakin mo, lumabas si Gutesa, ang imbes ng paniwalaan mo si Gutesa, ang pinaimbestiga mo si Gutesa. Pero kapag sinabi yung pangalan ni Chis Escudero, si ni Villanueva, ni Estrada, antimano, sasampahan ng kaso. Tapos yung asset ipipris. Di ba antimano yan ng DOJ? Pero nung binanggit na si Romualdez, putang ina naman, Pinky Lacson, ang pinaimbestigan mo si Gutesa?
Lahat ng mga kasamaan mo dyan sa majority napapaputang ina sa'yo. Grabe ka, Pinky. Pinag-isipan ko na yan nung dati nga because nga dito sa mga bagong mga developments na naririnig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority bloc. Pero sige, Isa. Sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba, hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nitong mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. At saka mas gumanda yung takbo. Observation na mas gumanda po yung takbo ng investigation. Ako, personally, medyo nagulat ako na may ganun pala. O, di ba? Nagandaan sila nung lumabas si Gutesa. O, nung sagot mo, Pinky. Kung ako tatulungin, siyempre sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang, lagi may gumugulo. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig, pagkatapos ng court order, meron na agad ng gugulo. So doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero I think, Hindi nang gugulo si Marcoleta. Tinatama lang niya. Gusto ko nyo kasi yung tunog ninyo lang ang masusunod eh. Di ba? Kaya nga merong forum eh. Merong forum yan eh. O, sinasabi ni Marcoleta, mali ka. Mali ka, ganito yan. O, edi, tama mo si Marcoleta, hindi mo naman siya kayang i-rebuttal. Di ba? Hindi nanggugulo si Marcoleta. Ang mga nanggugulo, yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, kaya tayo nagugulo sa bansang ito. Sila yung nanggugulo, hindi si Marcoleta. Oy, Pinky, umayos ka. And I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, nagsisilbi naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko. Tama naman eh, pinupuntirya mo lang yung mga kasamaan mo, iniiwas mo talaga kay Romualdez eh. Nung binanggit si Romualdez ng Gutesa, sino yung pinaimbestigahan mo? Si Gutesa, di ba? Doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Opo, pero nakausap niyo na po si Senate President Soto regarding po dyan sa usapin na yan? Hindi pa. Nag-craft ako actually ng letter papunta sa kanya, pero ito kailangang i-manifest sa floor. So magpe-plenary session naman kami bago matapos yung ito bago mag-recess. So palagay ko doon ko dapat ihayag ito. Pero yun nga, dahil nga sa aking pananaw, dahil nga sa aking mga naririnig na mga pahiwatig na aking mga kasama, hindi naman ako ganong kamanhid o hindi rin ako ganong kasidi ang kagustuhan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Maybe sa kanilang pananaw, merong mas magandang pwede mag-handle, di iwanan ko sa kanila yon. Senator, ito po, total nabanggit po ninyo yan. Si Senator Chis Escudero po, noong tumayo sa plenary nung nakaraang linggo, sabi niya, ito pong takbo ng investigasyon ay batay sa script ni Congressman Romualdez. Oo. Kasi mga senador ang tinitira sila na mga nagboto against the impeachment ng Vice President at yung basically script daw po ito ni Congressman Romualdez. Kayo po yung namumuno doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So ano po ang inyong tugon dito, sir? Yun nga yung sinasabi ko, false narrative yon, pero mukhang yun ang pumasok na rin sa isipan ng iba kong mga kasamahan sa mayorya. So rightly or wrongly, kung gano'n ang kanilang pananaw, wala rin ako magagawa. Hindi naman natin madidiktahan kung ano yung perception na sinusundan nila. Sir, kasama din po ba sa inyong consideration sa
pag-iisip ninyo na magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, yung sinabi ni Senator J.V. Ejercito na hinanakit po ng ilang mga senador sa majority block, nasa 4 or 5 daw po sila na nagbalak umalis sa majority block dahil dun sa nabanggit po ninyo na may 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget at lahat halos ng mga senador ay nagpasok. Ang kinasasama po ng loob ay parang you are burning the house down daw, parang burning the house down, nalilingatan na ang tunay na pinag-ugatan ng problema ay Kamara. Parang napupunta po sa Senate ang focus. Actually, nag-usap kami ni Senator JB at sinabi niya na yung kanyang pahayag na yon nangyari bago kami mag-caucus, yung majority caucus, na kung saan pinuluanag ko naman sa kanila kung ano yung overarching reason kung bakit ko binanggit yon. Hindi para patungkulan, hindi para ibagsak yung aking mga kasamahan, kundi para magising lang kami sa katotohanan na galit na talaga rin yung mga tao at maghunos dili na kami doon sa napakalalaking mga insertions. Hindi yun ang ibig mo sabihin, Pinky. Ang ibig mo sabihin, Pinky, nung binanggit yung tatlo, Antimano, nagkaroon ng freeze sa kanilang asset. Itong si binanggit yung mga kongresista, Pinky, makinig ka para matauhan ka. Yung binanggit yung mga kongresista, wala man lang kayong, yung DOJ, wala man lang pinri sa mga kongresista. Tapos, iniiwas mo kay Martin Luther King, at saka dito kay Tambaluslos, kay Bangag, kay Saldico, yung usapan. Si Saldico lang pala ang Hindi ko dinitingin naman ninyo. sinabing yung insertion. Diba? Tama, huwag ka muna magsalita. Nagsasalita pa ako eh. Nagsasalita pa yung tao eh. Ginugulo mo eh. Ikaw naggugulo, hindi naman si Marcoleta eh. Diba? O sige na nga, magsalita ka na. Illegal or improper. Kasi ang insertion amendments yan, piniliwanag na rin yan ni Senate President Soto doon sa kanyang manifestation nung after nung aming majority caucus. At ganoon din naman ang aking pahayag. Walang masama sa amendments. Kung nagkaroon tayo ng amendments, hindi naman masama yun. Ang masama, kung sa amendments mo ba, naglagay ka ng proyekto, mga infrastructure project, flood control man o hindi, pagkatapos nakialam ka sa implementasyon at gumawa ka ng komisyon. Yun ang illegal. Yun ang talagang hindi karapat-dapat. Pero lahat kami nag-i-introduce ng amendment. Ako nga, sinabi ko rin sa kanila, write-off, yung meron na nga akong amendment na i-introduce sa 2026 budget kasi napuna ko yung budget ng AMLAC, napakaliit, binawasan pa ng alahati. So sabi ko, ito, amendment ko na ito, pinagpapauna ko na i-restore ko yung kanilang hinihiling sa National Expenditure Program na kinaltas sa NEP. So lahat kami merong amendments wala namang masama mag-amend. Wala namang masama mag-insert. Wala masama na mag-realign. Hindi yun parang indictment na lahat kayo masama dahil kayo may insertion. No. In-explain ko kanila yon. So sabi sa akin ni Senator JB, yung nasabing pahayag bago mag-caucus, pero sabi ko nga, naipaliwanag ko na yan during the caucus. Now, kung meron pa rin masasamaan loob, wala na rin yung magagawa kasi ako tinitingnan ko lang naman, noon nga meron pa nagpuna, hindi ko na sasabihin kung sino, na bakit naman ganon? Lahat kami masama, ikaw lang pogi. Ang sagot ko sa kanya, I take offense because hindi ko naman kailangan mag-stockpile ng political capital kasi last term ko ito. Yung mga nagsasabi ng last term na ganyan, may plano silang tumakbong presidente. Kaya lang, itong si Pampilo Lacson, mayroon siyang yung grandeur, yung illusion. Nag-i-illusion pa siya na gustuin siya ng taong bayan na maging presidente. Oy, Pampi, gumising ka! Gumising ka. Nagtataka nga ang taong bayan, ba't nanalo ka eh? Tsaka si Tito, tsaka si Bam, tsaka si Kiko. Tawagan ko si George Garcia, tanungin ko sa ba't nanalo kayong apat eh. Diba, tatanungin ko binoto kayo ng taong bayan, bravo kung binoto kayo ng taong bayan. Wala akong any further political ambition or any political plan after my term ends in 2031 or even before that, wala akong ibang political plan. Baka din po kasi sana wag ako paghinalaan na nagpapapogi at the expense of my colleagues. Mali po 'yon. Senator, maari ho ba na kaya sila nagdamdam nung sinabi ninyo na halos lahat ay merong insertion?
maring nag-worry na ilabas ninyo yung pangalan. Syempre po, mangangamba yung pag sinabi kasi, nag-insert na. Iba yung iba na yun isip ng negative tao na agad ang dating syempre mag-aalala lalo po yung tatakbo sa 2028. Uulitin ko, walang masama sa insertion, walang masama sa amendment. Lahat kami nag-a-amend. Ako mismo nag-a-amend. Pero ikaw, ang pagkakasabi mo kasi, 100 billion insertion, halos lahat ng mga senador. Di ba? Yung dating yung impact ng intention mo talagang impactful di ba? Impactful pala. Ang masama, kung nag-amend ka, nag-insert ka, pagkatapos sa implementasyon, nakialam ka, humingi ka ng komisyon, tumanggap ka ng komisyon, yun ang masama. Pero yung the mere fact na nag-amend ka, nag-insert ka, wala pong masama doon. So bakit tinatanggi niya ni Risa? Bakit tinatanggi niya? Sabi niya wala siyang insertion. Meron pala. Flood control pa ang dami sa Tarlac. Diba? Ito ay constitutional mandate ng bawat senador, ng bawat congressman. Wala pong masama doon. So, I was only stating a fact na umabot ng mahigit-higit 100 billion ang total. Ano masama po doon? Kung sa tingin ng mga senador ng 19 congressman o 28 congressman o 18 congressman, kailangan i-amend yung National Expenditure Program o yung House Gov, kailangan baguhin sa pamamagitan ng mga amendments. Wala pong masama doon. Yun ang na-explain ko sa kanila. Ang masama lang, yung bang, di ba mismo ang Pangulo nagsabi, doon ako nanggagaling Bago siya nag-veto, bago sila nag-FLR, sinabi niya hindi niya na makilala yung NEP. At pati yung ibang regular budget nalipat sa unprogrammed appropriations. At pati yung foreign assisted project, napakialaman, nabawasan. So doon ako, alam niyo naman ang passion ko pagdating sa budget, sa national budget. Gusto ko pangalagaan yung ating national budget. So, yun lang naman ang aking punto. Kung mag-aamen tayo at mapupunta sa lalo sa mga local infrastructure projects at ma-discarrel yung mga high priority projects, ang tatamaan dyan yung ekonomiya. Kasi itong mga high priority projects pinag-aralan na matagal at ito'y national direction ng tinatawag na medium development plan. Kung pati yun nasaktan, natanggal at nalipat sa mga pet projects ng kung sino, yun ang parang sa akin lang, hindi naman sana ganun kalaki. No? Dati naman kami nag-a-amend pero hindi umabot sa Senate pa lamang. Lalo sa House, mas malaki. Opo. So sir, siguro masama din kasi dun sa amendment o insertion, pag halimbawa yung in-insert na punta doon sa favored na kontratista, bukod dun sa nakialam doon sa implementation. Pero sir, binalak nyo po ba na ilabas yung pangalan ng almost all senators na nag-insert? Kasi malamang po yun ang pinangamba, tama ho ba? Kasi kakabit yun sa pangalan nila lalo mag-eleksyon. Hindi naman yun ang tumbok ko Ang tumbok ko nga, yung overarching reason, yung dahilan. Yung insertion mismo. Yung insertion mismo. Hindi ko naman hangad na ilagay sila on the spot. Ito'y piniliwanag ko sa la. I never intended to put anybody on the spot. Yung sa akin, yung kabuuan, yung magbago tayo ng polisiya pagdating sa legislation, lalo sa deliberation national budget, medyo bigyan naman natin ng konting galang yung pinag-aralang National Expenditure Program na kung saan nanggaling ito sa mga local development plans at ito'y na-endorso ng Regional Development Councils. Ang nangyayari kasi pagdating sa Kongreso, sa Senado, ine-exercise yung sinasabing power of the purse, which, again, sasabihin ko, wala ring masama kasi nga nasa mandate namin, yung constitutional mandate yun, na reviewin ng Kongreso, both houses, ang National Expenditure Program o yung President's Budget. Opo. Pero pagka ito'y naabuso na at napunta na doon sa hindi na pag-aralan, hindi na endorso ng Regional Development Councils, ang tatamaan dito yung ekonomiya ng Pilipinas. Ayun. Sir, ito po, mabalik lang po namin doon po sa investigasyon. So sir, basta tuloy pa rin po yung investigasyon. Nandyan pa rin po yung planong imbitahin sina Congressman Romualdez at Congressman Zaldico. It's a matter of yung petsa lang po, yung setting po ng petsa, sir. Mulat sa pool, sinabi ko naman yun kung saan kami dadala ng ebidensya. Kasi noon, pinipilit nila imbitahin agad si Speaker Romualdez. Anong basihan? Katunayan, bago pa lumabas si Sergeant Gutesa, gusto na nila imbitahin Anong basis? Anong basis?
Binanggit sila ni Carly Iskaya, binanggit sila. Oh, di ba? O binanggit din anong beses sa tanungin mo, bakit si ang gulo mo naman pingi, anong beses daw? Di ba? Anong pangalan niya? Si Saldico, siya yung appropriation chairman. Anong beses doon? Tanungin mo yung Diyos-Diyosan mong si Tamba. Oy, Pinky, tanungin mo siya, bakit nasasangkot si Saldico yung best friend mo? Anong kinalaman mo dito? Ganoon. Kaya lang, aminin sa hindi mo't aminin ng taong bayan, Pinky, naniniwala sila, ikaw, tsaka si SP Escudero, SP Wambol University Scholar Tito Soto, protector kayo ng dalawang malalaking krokodil sa Pilipinas. Ang magpinsan si Tambaluslos tsaka si Bangag. No, lumabas si Gutesa, okay, maski merong doubt, pero binibigyan ko pa rin ng halaga na yung kanyang, sabihin na natin may question yung pag-notarize ng kanyang affidavit. Pero sinumpaang salaysay niya pa rin yun sa harap ng Blue Ribbon Committee. Opo. So, valid yun, may probative value yun. O yun pala ba't ginugulo mo pa? Anong saysay ng notaryo? Pinapaikot-ikot mo lang ang taong bayan Pinky, nakakahalata na. Alam na ng taong bayan ang galawan ninyong dalawa ni Senate President. Kahit ang mga kasamaan nyo sa majority, kaagad na amoy nila, protector kayo